Let's go. Yes. Ihanda po natin ang ating sarili sa Word of God. Let's welcome our messenger of God, our sister, Doctora Mary Jane. God. Hallelujah! Praise the Lord! Everybody shout hallelujah! Purihin ang Diyos sa buhay. Amen. Thank you, Jesus. So, are we blessed? Glory to God. Ramdam ko pa ang presence ng Panginoon. Hallelujah! Salamat, Lord. So, before po tayo, mga kapatid, manalangin, before po ako magsasalita dito para sa Panginoon, be with me in prayer. Let us all stand for the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord God. We adore you, Lord. We honor you, Lord God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Tunay ka na, Diyos. Tapat ka, Panginoon, sa mga pangako. Thank you so much, Lord, for this moment, Panginoon, that you give us, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito, Panginoon, that you are always there for us, Panginoon. We do believe, Lord, that you are here, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Because we know, Lord, you said in your word, Lord, in Matthew 18:20, where 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord, sa hapon na ito, Panginoon. Nandiyan ka, Lord, kasama namin, Panginoon Diyos. Ama, itaas namin sa iyo ang gawain na ito, Panginoon. Ito ang kalooban mo, Panginoon, to deliver your word, Panginoon. Even though, Panginoon, I confess, Lord, apart from you, I can do nothing, Lord, but I hold on your promise, Lord, in Philippians 4:13, that I can do this Amen. for you, Lord, for the strength that you gave me, Lord. Thank you so much, Panginoon. Nakasama ka namin sa araw na ito, Panginoon. Lord, nandito ako, Panginoon, nagpakumbaba sa harapan, Panginoon. Inaamin ko sa sarili, wala akong kakayanan. But Lord, this is your will, Panginoon. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. Make me empty vessel, Lord. Gamitin mo ako, Panginoon, anuman ang mga salita, Panginoon Diyos, na lumalabas sa aking mga labi, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon, O Lord God. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit, to move in our life, in our midst, O Lord God. Hallelujah. Ama, nandito ang aming mga puso, Panginoon. Aming ilapit sa iyo, Panginoon, nagpakumbaba sa harapan at humingi ng kapatawaran, Panginoong Diyos. Ano man, Panginoong Diyos, ang hindi mo nakikita na maganda sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, we ask forgiveness and cleansing, O Lord God. Make us worthy in your sight, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Linisin mo ang aming mga kaisipan. Linisin mo ang aming mga nagawang sinadyang, hindi sinadyang, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Para sa ganun, Panginoon Diyos, Lord, aming maunawaan, Panginoon, kung ano man ang gusto mong ipabot sa aming kalagitnaan. Sa oras na ito, Panginoon, ano man ang revelation mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for your faithfulness, Panginoon. Thank you so much, Lord, for dying in the cross, Lord God, because of our sins, Lord God. Thank you so much, Lord. You are faithful, God, and just to forgive us and cleanse us for all unrighteousness. You said in your word in 1 John 1:9. Thank you so much for today, O Lord God, from the start at the end for this service, Panginoon Ama. We declare, Panginoon, victory, Panginoon Diyos, hallelujah. May gagawin ka, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God. Hallelujah, Lord God, binawasak namin ano man ang gawin sa kaaway, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, of Nazareth, spirit of distraction, disturbances in Jesus' mighty name. Espiritu sa walang ganang makinig sa salita, in Jesus' name. All demonic forces get out in this place, in the name of Jesus of Nazareth. You are defeated 2,000 years ago. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, O Diyos. Salamat, Ama, na Ikaw lamang, Panginoon Diyos, na makikita sa bawat sa amin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord, may gagawin ka, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Hallelujah, ang lahat, Panginoon, Ama.
mo, Panginoon. Even though, Lord, inaamin ko sa sarili, Lord, wala akong kakayahan. But with you, Lord, I can do this, Lord. Thank you so much for your grace. Thank you so much for your love, Panginoon. Thank you so much, Panginoon, for the mercy and people, Panginoon Diyos, na puno ka, Diyos, sa pagmamahal, puno ka, Diyos, sa pag-unawa, puno ka, Diyos, sa kapatawaran, Panginoon. Thank you so much, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Diyos ka na buhay. Diyos ka rin na makapangyarihan, Panginoon. At walang imposible sa iyo, Panginoon. Ano man ang mga bagay, Panginoon, ikaw nagkakaalam sa bawat isa. Ikaw nagkakaalam kung ano man ang mga hinarap, na mga circumstances sa mga buhay, sa mga anak mo, Lord. Sa ngayong hapon, Panginoon, may gagawin ka, Panginoon Diyos, Ama. Through your words, Panginoon, hallelujah, na aming masalusaluhan, na aming mapakinggan galing sa iyo lamang, Panginoon. Thank you so much, Panginoon. Hallelujah. Thank you for the strength, Lord. Thank you for everything that you have done in our life, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Salamat, Panginoon, Jesus. Ama, hindi kami magsawang pasalamatan ka, Lord, sa ginawa mo sa cross, Panginoon, sa pagtubos mo sa amin, Panginoon. Thank you so much for dying on the cross, Lord God, because of our sins. Thank you so much to redeem us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon Diyos. Buhay ka, Panginoon, na aming sinasamba at aming sinisilbihan, Panginoon. Thank you, Lord, for everything. Hallelujah, Lord. Ating ibalik sa iyo lamang, Panginoon, ang kapurihan. I give up all the highest praises, adoration, honor belongs to Father in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, handa na bang lahat na makinig sa salita ng Panginoon? So, wag lang ang ano ko sa inyo, mga kapatid. So, unang-una, salamat sa Diyos because alam ko sa mga nanalangin sa atin, alam niyo kung ano ako dati, kung ano magtigas sa puso, natanggihan ko itong gawain ng Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil dumating talaga ang panahon. Sabi pa nga daw sa with the right time. I and the Lord, it will be happen. The time is right. Salamat, Pastora, sa pagkorek. The time is right. I and the Lord, it will be happen. So, before po tayo mag-umpisa, pati sa salita ng Panginoon, so, ang request ko lang sa mga anak, sa mga classmate ko sa online Bible study, so, continue kayo dyan na mag-intercede sa akin. Kasi, hindi ito Bible study. ang trabaho nyo, kundi ang pag-intercede, ang pagpanalangin sa akin. Malaking bagay na lang yun na gawin sa Panginoon para sa inyo. Amen? So, mag-intercede kayo doon sa inyong inupuan, mga anak, mga classmate ko sa online. So, hallelujah! So, ito na. It is it. Hallelujah! So, pag sa akin ngayon, mga kapatid, pasensya na po. Dahil, yun nga, kung tingnan ko ang aking kahinaan, wala talaga ako. Unang-una, hindi ako fluent mag-speak in English. Sorry po sa mga ano natin dito, na mga ibang lahi. Kung maaari, upuan ninyo sila para maka-translate. Hallelujah! So, sorry po, dahil nga hindi ako fluent mag-speak ng English, at hindi din ako fluent sa pag-speak ng Tagalog. Kung pwede pala, mag-Bisaya ako. Hi sa mga Bisaya dyan! Kaway-kaway ka mga Amen! Hallelujah! So, be with me, mga Bisaya, sa panalangin nyo. At sa mga anak, sa online Bible study, be with me in prayer. Hallelujah! Until matapos itong gawain. Amen? So, handa na ba talaga tayo? So, sa akin lang, so, ano tayo, puro intro tayo dito eh. Anong oras pa? Huwag kayo mag-alala. God is control. So, yun nga, ang sa akin lang, focus tayo sa salita ng Panginoon kung ano man ang nilalabas sa ating mga labi. Huwag kayong focus kung ano man ang mga paliwanag dahil minsan magkasalamin pa din Jesus' name at ibiniwasak na yan. Minsan man magkabulol-bulol pa in Jesus' name, mawala na yan. So, focus tayo sa salita ng Panginoon kung ano man ang lumalabas sa ating mga labi. Yun ang halaga. Dahil hindi natin alam kung ano ang revelation sa bawat isa sa atin. Kung ano man
kapatid. So, pwede niyo ako i-correct kung magkamali ako sa salita ng Panginoon. Kung hindi man sa tama ang yung kanyang mga chapter or verses, pwede niyo ako i-correct mamaya pagkatapos para malaman ko na nagkamali ako doon. Pero doon sa mga pagsalita ko nga daw, ako magwan, bahala na kayo. So, huwag kayong focus doon. Sa salita ng Panginoon, tayo focus. Amen! Hallelujah! So, handa na ba talaga tayo? Hallelujah! Puri ng Diyos ang buhay! Nagutom rin ba kayo? Kung sa pagkain, mamaya na yan. Busugin muna natin ang ating spiritual sa salita ng Panginoon. Hallelujah! Hindi natin sayangin ang oras sa ngayong hapon na ito na hindi tayo makakinig sa salita ng Panginoon. Hindi galing sa akin, kundi galing sa Panginoon. Amen. So, pasensya na sa mga English. So, please, kung pwede, tabihan niyo para din maunawaan nila. Pero anyway, ang ano dito, ang word of God is English man. So, let the Holy Spirit to teach them. Amen? So, doon kayo focus sa Word of God because English ito. Amen? So, nagkaintindihan ba? Parang excited na kayo ah. Parang hindi pa ako dito magka-umpisa pa rin. Hallelujah! Sa mga oras na tayo matatapos dito. Hindi ko alam. Pray natin, pray ninyo. So, hallelujah! Woo! Pray ng Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Hallelujah! So, yun nga, mga kapatid. Parang intro pa rin ito eh. Kasi may testimony ako eh. Kung paano ako ng Panginoon na dito makapag-decide. So, pero anyway, connection dito sa topic na yun na binigay ng Panginoon sa ating kalagitnaan. So, unahin ko lang i-testimony ang kabutihan ng Panginoon. Kasi alam ko na alam nila kung gaano ko katigas nung tinanggihan ko since pastology. And then, may mga panaginip na binigay ng Panginoon, nakikita ko, ultimo words talaga ang binigay, hindi ko pa rin pinasin. Hinintay ko pa rin kung ano talaga ang Panginoon, kung kailan talaga. Kasi nandun nga, may mga kapatiran din magsasabi na, yun na, doon ko na yun na. Tayo ko na, gano'n na. Pero hindi tinanggihan ko pa rin. Pero alam mo, dumating talaga ang point na ang Panginoon na mismo ang kumikilos sa aking buhay. Kung bakit ako nandito. Hallelujah. Kasi kung ako pa lang, sabi ko sa Panginoon, Lord, kontento na ako, Panginoon, na magtugtog sa gitara. Kontento na ako, Panginoon, na magturo ako sa instrument. Kontento na ako gabi-gabi sa online. Panginoon, sabi ko pa sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya, sabi ko sa Panginoon. Sabi ko, tinignan ko ang sarili ko. Wala akong kakayanan, Panginoon. Even the way na magsalita ako, Lord, magkabulol-bulol pa, magkasalapit pa. Ang bilis ko pang magsalita na parang kabayo na nagtumakbo, na grabe ang bilis. So, yan ang tinignan ko sa sarili. Wala akong kakayanan, namin ko sa Panginoon, Lord. Sabi ko, alam mo yung pangyayari sa buhay ko, ang Panginoon nandyan talaga kumikilos. Alam mo yung testimony ko dati na muntik akong yung sakit na akala ko mawala na. Since then, nakita ko yung Lord, natakot na ako sa Panginoon. Nandiyan na yung ano ko, Lord. Nandiyan na yung personal ko sa Panginoon. Wala man akong sinabi sa inyo kasi alam ko, pag sabihin ko yun, ay magtataranta. Ay, ngayon na ka talagang linggo, ngayon ka na, gano'n na. So, ang sabi ko sa Panginoon, yes, Lord, nandiyan na Panginoon ang ano ko. Kasi ang prayer ko sa Panginoon, Lord, basta mag-away ko sa Pinas na buhay, hindi patay. Hindi man ako matatakot mamatay, pero alam ko, Lord, nandiyan ka, doon ng Panginoon, ano sa akin. So, yung mga tayo, hindi pa, wala pang nakaalam kung ano ang mga pangyayari sa pagkilos ng Panginoon. Dumating pa nga ng point na nag-anuhan kami ni Cecilda, nagpangian kami, kasi yun nga, at ibang mga kapatiran, ayaw ko talaga, ba't kapag ang Panginoon na talaga kumikilos sa atin, kung ano mang katigas sa ating puso, mga kapatid, nandiyan talaga ang Panginoon kumikilos. So may isang kapatid natin na ginamit din sa Panginoon na yung mga time na nag-usap kami. So, hindi ko akalain kahit saan, salamat sa wisdom na binigay ng kapatid na si Hanilo. So, yung mga time na yon na grabe talaga ang Panginoon. Yung bang wala talaga akong maano ba, nasaan ako mag-reason, nandiyan talaga yung wisdom na ginamit ng Panginoon sa kanyang utak. Lord, kaya sabi ko, mag-stop muna tayo mag-usap. Bangon ako.
sa Ezekiel 36:26, salamat sa Sprita. Kasi alam mo sa Sprita, tinitestimony ko sa kanya. So yun naman tayo po mga kapatid. Yung nabasa ko doon, nagsimula na, grabe. Yung ano bang inamin ko sa sarili ko, na ang tigas talaga ng puso ko na tanggihan ang gawain ng Panginoon. At doon, nung bumangon at ako at lumuhod, humingi ako ng kapatawaran sa Panginoon dahil nga mali yung mga ginagawa ko na tinanggihan ko ang Panginoon kung ano man ang tawag sa atin kasi ang tinignan ko yung sarili ko. So nandan yung hingi ko ng kapatawaran kasi nakita ko yung wala akong tiwala sa Panginoon. So yun na tayo na sabi lang dito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking alisin ang batong puso na sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So nandun ako na sobra ng grabe ang aking pagsisisi at humingi ako ng kapatawaran ng Panginoon. So until na mabasa ko itong salita ng Panginoon, dyan talaga yung ramdam ko yung pagkilos ng Panginoon. So kahit man gano'ng kabato ang ating puso, kapag ang Diyos ang kumikilos sa atin, kikilos talaga. At doon na tayo. Kaya nga, ang sabi ko, kahit anuman ang mga salita natin na marinig, natin na balik-balik, dahil may purpose yan. Kasi gusto talaga ng Panginoon na maunawaan, maintindihan kung ano man ang kalooban ng Panginoon. At tayo ay matuwid din. So kailangan, ang gusto ng Panginoon, kalooban ng Panginoon na ang ating puso, ay nandun yung puso na malambot, na handang tanggapin, na sundin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Amen? So yun, hindi na yung intro mga kapatid, kasi connection na yun sa topic natin ngayong umaga. So medyo na nagkabulol-bulol in Jesus' name. So para kasi serious na kayo dyan Hallelujah. So now, alam mo, after yung mga panahon na yan, nagtanong ako sa Panginoon, Lord, ano ba talaga ang topic na ibigay mo sa amin? Sabi ko, alam mo yung, grabe ang ano sa Panginoon dahil nga, ibigay talaga ng Panginoon. So yun nga, dahil nakita ko sa sarili kung ano ang aking pagkukulang, inamin ko sa sarili na wala akong fully trusting in God. So yun ang ating topic na yun, mga kapatid, ito ay para sa ating lahat. Kasi minsan nga, di ba, may mga panahon na tingnan natin ang ating mga sarili, na hindi ko kaya, dito lang ako, na hindi ko kaya dyan, hindi ako magaling magsalita, hindi ako fluent mag-speak ng English, hindi ako dito lang ako mag-gitara, dito lang ako mag-drum, Brad Hendry. So dito lang ako mag-keyboard, dito lang ako sa ngayon mga ministry na ating tinatrabaho para sa Panginoon. So ito, topic na ito is to remind us. So how to put our fully trust in God. So let us open our Bible in the Proverbs 3, chapter 3, 5, 6. So alam ko, memory verse natin ito. Amen, mga classmates dyan. Hallelujah. Alam na natin ito. So lahat tayo, babasahin natin para maukit, maitanim sa ating mga puso't isipan ang salita ng Panginoon kahit man ilang beses natin ito narinig, ilang beses natin ito mababasa. Pero gusto ng Panginoon na maukit sa ating mga puso't isipan para sa ganun tayo ay magtiwala ng buong puso sa Panginoon, fully trusting in God. Amen? So everybody read. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Think about Him in all your ways and He will guide you in the right paths. Amen? Hallelujah! So napakalinaw, it is very clear. This passage, God remind us to fully trust in Him with all our hearts and lean not our own strength and lean not our own effort and lean not on our own understanding. Amen? Hallelujah! So we recognize that a human perspective is limited. Amen? Amen? And to trust God's way is higher. So, para sa English. Hallelujah! Nakapag-yes. Hallelujah. Pero pasensya na kasi hindi talaga lahat English ang mabigas ko. Amen? So, God's way, our ways is above than our ways. Amen? Amen. So, and the next verse, Isaiah 55:8, 9. So, English yan. Focus kayo, mga kapatid. Focus, brothers and sisters. Isaiah 55, verse 8, 9. For my thoughts are not your
thought, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So kung tingnan natin ang langit sa lupa, no? Tingnan natin ang langit sa lupa. Nandyan yun, nakita na ang layo. So nandyan natin na makikita na ang pamaraan, ang pag-iisip ng Panginoon. Kasi ang ating pag-iisip ay mas malayo pa sa Kanya. Amen? So, continue tayo. So in the book of Psalms, chapter 37, verse 5. Commit your ways to the Lord and trust Him, and He will do this. Amen. Hallelujah. So we should surrender to the Lord, fully trust Him, and we know that He will lead us and guide us. Amen. Hallelujah. So when we face any problems in life, any trials in life, in all our circumstances, mga kahinaan, mga wickedness natin, mga worries and fear, nandiyan na yan. Gusto ng Panginoon, surrender to the Lord. Fully surrender to the Lord. Amen? Hallelujah. So, dito tayo sa plans. Alam ko lahat tayo, may mga plano. Amen? Yun nga. Ako, plano ko talaga, uwi na ako. Amen? Pero, hindi pa rin kailangan ng Panginoon. Dahil nakikita ng Panginoon ang puso ko para makalusot ako dito sa gawain ng Panginoon. Kasi sabi ko, doon ako sa Pinas, Lord, mag-preach. Doon ako sa Pinas, Lord, kasi kailangan ko pa, Lord, magpa-disciple. Kailangan ko pa, Lord, mag-study sa mga school. Sabi ko, Lord, uwi na ako. Pero alam mo, ginawa ko talaga. Nag-ano talaga ako sa aming trabaho. Na pag-resign ako. Alam nila, pero hindi pa rin nila tinanggap yung yung plano ko na mag-resign. Kung ano ba, Lord? Sabi ko, bahala ka na, Lord. Ikaw nang bahala sa aking pamilya pag-uwi ko. Ganun na kasi i-apply ko yung sabi mo, Panginoon, na you're a great provider. Yun ang ko. Lord, ikaw, alam ko na dyan ka, Panginoon. You're faithful ka sa mga pangako mo, Panginoon. Kahit wala akong pirang madala, bahala ka na, Lord, sa akin sa Pinas. Pero alam ng Panginoon ng puso ko na para makalusot ako dito. So the last na lang sa Panginoon ko, Lord, nanghangi pa ako ng sign. Alam nila ni Pastor Alice, alam sa iba, alam nila si Bia. Lord, sign, Lord. Kasi si Pastor Alice, panalangin natin, babalik siya. Sabi ko, Lord, saka na, Lord, magkabalik si Pastor Alice. Bago ako makatayo dito, Lord. Gusto ko siya, Lord, ang magano, sabi ko. Kasi, grabe nga ko talaga sa Panginoon. So dumating yung time. Yun nga, tinatas na yung puso ko. Yung klase ko, tigas ng puso ko doon, pinalitan ng malambot na puso, nanggaling sa Panginoon. Hallelujah! Ano ba nga, nag-umpisa na mga kapatid, sabi ko, Lord, basta sabi mo, Panginoon, hindi mo ako pabayaan. Ito ang gawain mo, gagamitin mo lang ako. Kiniklip ko sa Panginoon. Okay, Lord, obedience is better than sacrifice. So kaya nga ito, ang topic na ito, kailangan natin na fully trusting in God kasi alam ko, lahat tayo, alam ko na tayo ay, kaya nga nandito tayo, di ba? Kasi sa Panginoon na nagtiwala tayo na may Diyos. Kaya nga nandito tayo nagsimba. Pero hindi lang yun enough. Kundi fully trusting God tayo sa Panginoon. Ano man ang circumstances na ating maharap sa ating buhay, ano mang mga plano sa buhay, isubmit natin sa Kanya lahat. Amen? Kasi wala tayong kakayanan. Kaya nga, nagplano tayo, yun nga, may limitation talaga, di ba? Yung plano natin, hindi natin alam ang plano ng Panginoon sa bawat isa. Lalo na tayo ay mga anak na ng Diyos. Amen? So, yun nga, alam ko dito, before tayo nag-abroad, di ba, nagplano tayo, abroad lang, magtrabaho lang, pagkapira, di ba? Yung pagkapira tayo, di ba, yun lang talaga ang una nating plano na, Lord, basta iningin at sa Panginoon, Lord, magka-abroad lang ako, Lord, kasi yun nga, kailangan ko sumusuportahan yung ating mga anak, di ba? Matulungan natin yung ating mga magulang, kung sino pang tulungan natin. So, pira lang talaga yung natin dito hapon na magka-trabaho tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil nga, ang plano pala ng Panginoon dito tayo. Pinagkaisan tayo. Amen. Na patuloy tayo na magsampa sa Kanya at pagpatuloy tayong silbihan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kasi kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayo dito. Walang tayong kalakasan. Walang talagang as in. We
apart from God, we can do nothing. English yan. Brothers. Sorry po, kung pwede, kung sino yung pagkitabihan yun yung iba, yung mga bisita natin. Sige lang. Patuloy tayo manalangin na dumating din yung time na mag-English speaking na ako dito lahat. Amen! So, keep praying pa rin tayo mga kapatid. Hallelujah! So yun nga, continue tayo. Ano ba, may oras pa ba? Amen. So, continue tayo dito sa Proverbs 19:21. Ito na nga, ang sabi ko. About sa mga plano. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Amen. So yun nga, we make a lot of plans. Amen. But the Lord will do what He has decided. So yun na nga, tayo mga anak sa Diyos, dinala tayo dito, hindi lang nagtrabaho, nagkapira, kundi may plano ang Diyos na gagamitin tayo para mag-continue tayo mag-serve sa Panginoon. Kasi yun ang kalooban niya, na para marami pang mga kaluluwa na madala natin sa kanyang pagbabalik. Amen? Hallelujah! So yun ang purpose niya, hindi lang magkapira tayo. Hallelujah! So yun nga, so ang plano natin, magkapira dito, pero yun ang sa Panginoon, iba. So yun nga, so ang kalooban pa rin ang masunod natin sa buhay. Kahit ano pang tanggi natin, kahit ano pang palusot, hindi tayo magkatanggi basta ang Panginoon na ang magpaplano. So the best ang plan ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Di ba? So, kaya nga, the best ang plano sa ating buhay. So, hold on tayo sa promise ng Panginoon. The one verse na paborito ko sa Jeremiah 29:11. So, alam ko, paborito din ninyo. For I know the plans of kahit alam na natin, pero kailangan natin babasahin para maukit, maitanim ito sa ating mga puso. Iminamay the best ang plano ng Panginoon, hindi ang ating mga sariling mga plano. Kasi alam natin, palpak minsan ang mga plano natin kung hindi ito kalooban ng Panginoon. Amen? So yun nga, napakalinaw ang sabi dito, for I know the plans. Ito na lang sa atin kasi yun ang memory verse ko eh. So, Jeremiah 29:11b. Okay, salamat eh. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Hallelujah! So yun nga, ang plano ng Panginoon to prosper us, not to harm us. Yun ang plano ng Panginoon, yun ang hawakan natin. Kasi ang plano ng kaaway sa tanas yun, babagsakin tayo. Na hindi tayo magpatuloy mag-serve sa Panginoon. Yun ang gawain ng kaaway. Kaya hindi tayo magpapadala kung ano man ang bulong sa kaaway sa atin. Yun ang ating tutukan na ang plano ng Panginoon, the best, ang plano ng Panginoon na masunod ng kanyang kalooban. Kasi yun ang purpose ng Panginoon sa atin eh. Yun ang promise ng Panginoon to prosper us. So lahat na yun mapaprosper. So nandiyan na yung lahat na yung all aspect blessing natin ma-receive from the Lord, na promise ng Panginoon. We are grateful dahil na tayo ay protected, di ba? So nandiyan na yung promise ng Panginoon, hindi na tayo iniwanan, hindi na tayo pababayaan. So nandito tayo na patuloy nagkita-kita, amen, sa mga maganda at bago na mga mukha na tinawag ng Panginoon sa atin. Hallelujah! So yun nga, salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang magandang plano sa bawat isa. Kaya patuloy tayo magpaplano na i-surrender natin sa Panginoon ang lahat, hindi yung ating sarili. Amen? So, purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah! So patuloy tayo. Nasaan na ba ako? Amen? Yun nga, alam natin God is faithful. Alam natin God is not a liar. Amen. So tao lamang ang sinungaling. Amen. Hallelujah. So, yun nga mga kapatid, yun nga, hindi tayo mag-asal, magtiwala sa tao dahil nga mabibigo lang tayo, masasaktan lang tayo, at iiyak lang tayo. Hallelujah. At dahil magsisi, bakit siya? Dahil nga, hindi natin sinurrender sa Panginoon, hindi natin hiningi sa Panginoon, Lord, siya na ba? Hallelujah. So at the end, nagsisi, pero may purpose pa din ang lahat kung bakit nagawa, naranasan natin sa ating buhay. Kaya nga patuloy lang tayo kahit nabigo tayo. Lalo na sa Panginoon, patuloy tayo. At alam ko, hallelujah, hallelujah, salamat sa Panginoon dahil nga, yun nga, pinaparamind sa atin na tayo totally surrendered to the Lord, fully trusting in God. Hindi yung hap-hap, hindi yung nus-nus. Kundi fully trusting in God. Hallelujah! Hindi yung hap-hap, yes, I do believe na tayong lahat at tiwala sa Diyos. At gusto ng Panginoon, fully trusting in God in all our circumstances, in all our problems, in all trials in life, ano man ang battles in life, ano man ang mga struggles sa ating buhay, fully trusting
trusting in God. Pinag gusto ni paabot ng Panginoon to remind us sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Dahil hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung ano naman ang mga pagsubok sa buhay natin. Ngayon, okay tayo. Salamat sa Panginoon. But bukas, hindi natin alam kung anong pagsubok naman ang ating harapin. Kundi tayo ay magtiwala, fully trusting in God. Dahil nga wala talaga tayong kakayanan kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. We confess apart from God, we can do nothing. If without God, we are empty. Amen. Hallelujah. So if we have God, we are victorious. Because God is faithful of all His promises sa ating buhay. Amen. Hallelujah. May time pa ba? Asa na ba ang time keeper ko? Worship tayo, mga kapatid. Hallelujah. Wala pang sinyas. So, wag ka natulog na kayo dyan. Nandyan pa ba kayo? Hallelujah. So, kailangan tayo physically present, not mentally absent. Physically and mentally tayo present. Hallelujah. Para sa Panginoon. Hallelujah. Hindi natin entertain kung ano man ang mga gawain sa kaaway, mga distraction. Binawasan na natin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Tayo ay victorious. Amen. Hallelujah. So, continue tayo kasi may oras pa daw. Sabi ni Brad Hendry. So, God wants us to walk by faith, not by sight. Amen. Hallelujah. So, in Corinthians 5:7, so pamilya na natin ito. For we walk by faith, not by sight. So, ganito kasi, kapag ang tao na walang Diyos sa kanyang buhay, ang kanyang mindset ay to believe is to see. Tayo na mga anak ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, baliktad na yan. Ano na nangyari? Sa to believe is to see. To see is to believe. Amen! So, ganun na tayo ngayon. Hindi na tayo saan ka na tayo magtiwala sa inaating nakikita. Amen? Tayo ay lumakad na kasama ang Panginoon with faith. Kahit man hindi natin nakikita ang Panginoong Diyos in person, but we feel and we believe for His presence. Maramdaman natin ang kanyang presensya lalo pag tayo ay mag-worship sa Panginoon. If we only trusting in God, sa ating kalagitnaan, kapag tayo ay mag-worship sa Panginoon, ay maramdaman natin ang presence ng Panginoon. Kahit man hindi natin nakikita in person, but alam natin na ang Diyos kumikilos sa ating mga buhay through His words, na tayo ay nagtiwala sa Kanya, na Siya ay buhay, na makapangyarihan na Diyos. Amen? Hallelujah. So, puri ng Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya, bakit ayaw ng Panginoon na magtiwala tayo sa ating sarili? Isang tanong yan. Kasi alam natin, kapag tayo ay magtiwala sa ating sarili, kakayanan, sariling abilidad, sariling anumang yaman na binigay ng Panginoon na pinagkaloob sa isang tao, ayun nga, nakalimot na siya sa Panginoon, kundi doon na sa kayamanan na mayroon sa Kanya. Kaya gusto ng Panginoon na tayo magtiwala lamang sa Kanya dahil may tendency ang isang tao ay mapahamak lamang. Mawala ka sa Kanya ang kanyang pagtiwala sa Diyos, kundi nandoon na siya nagtiwala sa salapi na mayroon sa Kanya, nandoon na siya nagtiwala sa Kanyang kakayanan, nandoon na sa Kanyang nagtiwala sa Kanyang karunungan na mayroon siya na binigay ng Panginoon. Dahil nalimutan niya na ang anuman ang lahat ng mayroon sa Kanya ay galing sa Panginoon. Amen? Kahit naman buhay natin, lakas araw-araw, proteksyon ay galing sa Panginoon. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Lagi tayo pasalamatan ng Panginoon dahil ang lahat ng mayroon sa atin ay galing sa Diyos. Wala tayong ipagyayabang, mga kapatid. This is only a reminding us. Alam na natin ito. But God wants us to remind us na hindi tayo makalimot. Na every time na ipagkaloob ng Panginoon sa atin, na sinagot ng Panginoon ang ating hiling, thanks be to God. Hindi tayo makalimot sa Kanya, magpasalamat. Dahil ang lahat, what I said earlier, ang lahat na mayroon sa atin ay galing sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, basahin natin dito sa Isaiah 5:21. Focus, brothers, sa Isaiah 5:21. Para maunawaan nila. Puri ng Diyos. So, who unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight. Amen. So, napakalinaw. Nagkakaawa ang tao. Nag-Isaya na. So, musipyat kita, no? Hallelujah. So, nobody is perfect, mga kapatid.
So nakakaawa ang taong nagtiwala sa kanyang sariling kakayanan. Amen? Sa sariling abilidad, yun ang sabi ko kanina, without trusting in the Lord, mapahamak lamang siya. Kasi yun nga doon siya nag-focus, feeling relaxed na ang isang tao pag nasa kanya na ang lahat. Diba? Napansin natin? Kahit mga Kristuhanon, yun ang reminder sa atin mga kapatid kapag tayo ay ipagkaloob ng Panginoon, na kapag tayo ililibil up ng Panginoon, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon at iiwas tayo doon sa pagpataas. Amen? So, yun na. Kasi ang Diyos natin ayaw nang mapagyabang, yung hambog ba? Diba? So, tuloy tayo. Dahil maraming mga tao na nakalimutan na nga, diba? Kung ano, ang higay ng Panginoon. So, nandito na ang ating Pastor Tini. So, kayo nang bahala sa kanya. Sorry, Pastor Tini. Hindi ako fluent mag-English. But the Word of God is English. Don't go. Let the Holy Spirit to teach you. Salamat sa kapatid. Thank you so much, Pastor Tini. Hallelujah. So, tayo po ba? Wow, hallelujah. Salamat sa move tayo. Yun na. Ayaw ng Panginoon. Tayo ay hambog. Amen. So, ano ba? Remains humble to the Lord. Amen. Ganito pa lang ako sa ikatatlong ano. Running to the patayan pangunas. God is in control. Hallelujah. So, remains humble to the Lord. In Job 1:21. Focus mga English. Sa Job. Chapter 1, verse 21. And said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. Always be humble, because what God gives, He can also take. Yun lang, mga kapatid, kasi dito kahit buhay natin, hindi ito atin sa Panginoon. Hindi natin ito. Hallelujah. Hallelujah. So always be humble. Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa mundong ito dahil ang lahat ng mayroon sa atin galing sa Panginoon. Yun nga, what I said earlier. Amen? So yun nga, in James 14, another supporting verse, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So, sorry babe, nauna na ako. Excited na kasi ako. Baka ang oras natin. James 14, chapter 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Amen? Napakalinaw yan, hindi na kailangan i-explain yun. Hallelujah! Kaya be humble lang tayo mga kapatid. So, yun na. Remember, from dust we came, and to dust we shall return. Amen! Mawala na ang kagandahan ng mga anak ng Diyos kapag tayo ay pabalik doon sa lupa. Amen? At ang importante mga kapatid yung ating kaluluwa na masiguro madala sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen? Alam niyo, parang hinay Wala ka rin gusto ba tayo sa pagbalik ng Panginoon tayo lahat ang madala? Amen! Hallelujah! So, gising pala. Palampakan natin ang Panginoon. Lord. So, kaya nga powerful reminders to us, human, that life is temporary and everything that we have comes from the Lord. Amen? When we die, we cannot bring anything. Napakalinaw yan. Ano lang padala natin? Wala, di ba? Nothing. So, ano yan? Alam na natin. So, we should not live in pride. So, we must live in humbly. Amen? Serve the Lord faithfully. Amen? So, parang hinay lang isang narinig ko. And focus on things above, not on earthly things. Amen? Lahat tayo mga anak sa Diyos, mag-focus tayo sa mga panlangit. In Colossians 3:2. It is very clear, Colossians 3:2. Set your minds on things above, not only earthly things. Alam natin, yung mundong ito ay makapahamak lang. So gusto ng Panginoon, doon tayo
humble always in the sight of the Lord. Amen? So, yun nga mga kapatid, continue tayo sa ating topic ngayong araw na ito na binigay ng Panginoon sa ating kalagitnaan. So, yun nga, in times of circumstances, mga kapatid, trials, problems, so always give thanks. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. For this is your will. For this is, pakiano 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. So ang lahat may purpose, reason kung bakit inalaw ng Panginoon ang anumang mga pagsubok, mga circumstances sa ating buhay, mga kapatid. So God will, God allows circumstances in our lives that will mature us. Amen? And deeper to grow deeper our faith to the Lord. Amen? And to teach us to rely on God promises. And to teach us to dependence on God. And to teach us to teach us fully trusting in God. And to teach us to shape our character. Amen? And for the glory of God. Hallelujah. Kaya nga, salamat Panginoon. Pinaparemind ng Panginoon sa buhay ni Job. Thank you, Lord. So, di ba? Alam natin yung buhay ni Job. Kahit anumang kamatinding pagsubok ni Job na hinarap niya, kinuha man ang kanyang mahal sa buhay, kinuha man ang kanyang mga kayamanan, ba't nga hindi siyang tumigil na nagtiwala sa Diyos? Nandyan pa rin siya nakatayo na puring sa Panginoon. Nandyan pa rin siya na natili sa Panginoon dahil alam niya ang Diyos ang kanyang pinaglingkuran, Diyos na buhay. Kahit mawala man ang mga bagay sa kanyang buhay, hindi siya nadadala, hindi siya nag-give up para sa Panginoon. Samantalang tayo maliit lang na bagay, nawala na ang ating gana sa paglingkod sa Diyos. Nawala na yung first love natin sa Panginoon. Sa kunting bagay lang ang dahilan, kunting problema lang, nandiyan na yung ating mga attitude na hindi na maganda sa harapan ng Panginoon. Nandiyan na yung mga discouragement. Yung normal lang yun sa atin, mga kapatid, dahil nga tayo ay nasa human being pa tayo. Nandiyan yung flesh na ating naramdaman, di ba? Kung kukulitin natin, masakit, di ba? So, ibig sabihin, normal lang yung mga circumstances. Kung hindi ibig sabihin na tayo mag-stop para sa Panginoon, hindi ibig sabihin na tayo ay mag-stop magtiwala sa Diyos. Hallelujah! Kasi ang ating buhay ay hiram lamang, what I said earlier. Amen. So, magpatuloy tayo maglingkod sa Diyos. Anumang circumstances na ating hinarap sa ating buhay, hindi tayo magpupokus doon. Kundi focus tayo sa Panginoon na yun ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. At the end, matanggap natin yung reward ng Panginoon. Hallelujah! Yung pag-ibig na walang hanggan na promise ng Panginoon sa verse John 3:16 na ating memorate verse pa yan. Napaka-powerful ang verse na yan in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Sino bang gustong pagpunta sa impyerno? Wala, di ba? Kaya nga nandito tayo para sa Panginoon. Kaya pagpatuloy tayo maglingkod sa Diyos, pagpatuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Kahit man anong natin mga ginagawa dito, magbuhugas o ano bang mga trabaho natin na pinakamadali lang, but yun ang to glorify the Lord. Kaya isipin natin ang pagmamahal ng Panginoon na sobrang-sobra. Ang sanlibutan, yung love the Lord, God love us. Di ba? Grabe. Na walang katumbas, walang katulad ng Diyos na nagmahal sa atin. Hallelujah. Kaya, yun lang ang gusto ng Panginoon. Silbihan natin siya. Hallelujah. Dahil tinubos na tayo sa cross. It is finished. Nilansang na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. You and me, all of us. Ano man ang ating mga kasalanan na nagawa, nilinis na tayo sa kanyang banal na dugo because God is faithful of His promises. In verse John 1, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us for all unrighteousness. Napakalinaw, napaka-clear na ang Diyos tapat sa kanyang pangako sa atin. Hallelujah. Yes, hindi tayo perfecto. Nobody is perfect. Nobody is righteous. Amen? Napakalinaw sa Romans 13. No one is righteous. Only God righteous, diba? Not even one. Kaya nga, kailangan natin ang Panginoon. Nandiyan na yun, tinubos na tayo. Hindi na tayo
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. So may time pa ba, kapatid? Amen? Antay mo ba? Meron pa. Sana ba tayo? 1 hour pa. Meron ba? So glory to God. We're ng Diyos sa buhay. Kaya His words remind us not to be overwhelmed by worries about our future. It's easy to think too much about what might happen tomorrow. Amen? But God called us to focus on Him. God called us to put Him first above everything else. Each day is a gift. Amen? It's a big blessing for us that we are walking every morning. Amen? God give us a new strength, a new life. Amen? Dahil hindi natin alam, yung nga iba nga na nabumbahan na. So tayo ay nagising pa rin every day. So buhay ng Diyos dahil we are protected. Yun ang promise ng Panginoon sa atin ng mga anak ng Diyos na naglingkod, na tunay na naglingkod sa Diyos. Hallelujah! So gusto ng Panginoon, we are faithful to serving the Lord. Kahit anumang bagyo, anumang storm sa ating buhay, hindi tayo magpupokus doon, kundi sa Diyos tayo. Dahil ang Diyos ang ating pinaglingkuran, hindi tao. Nandito tayo, hindi tao ang ating sinigyan, kundi ang Diyos. Diyos na makapangyarihan, kaya tayo ay matakot sa Diyos. Yun nga, kaya nga sabi ko, sa testimony ko, nandun na yung point na natakot ako. Lord, nandun ang takot ako. Lord, baka, yun nga ang hiningi ko sa Panginoon. Hindi maibigay kasi yun nga. Nagtanggi ako sa kanyang gawain. Doon na yung point na yan. Lord, gusto pa ko, Panginoon, umuwi, Panginoon. Gusto pa ko, Lord, makasama yung pamilya ko, Lord. Gusto pa ko, Lord, Panginoon, ng Diyos na yung mga apo ko, yung nga, alam mo yung makita ko yung apo, so ito ay lang pa, yung mga testimony na, yun nga, tuwing nakikita ko yung apo, alam mo yung kinausap ko yung apo, even mga 2 years old na, magsasagot pa, kasi, yun na nga, kasi natakot ako eh, sabi ko, Lord, yes, Lord, pero pag sa tanong ko sa apo, Elijah, kasi Elijah yung pinaka-baby. Elijah, magkita pa tayo, no? Magkita, alam mo yung bata, hindi pa makapagsinta. Sabi, oh! Alilisa naman si Angelo. Si Angelo, magkita pa tayo, apo. Lula! 3 years old yan. Lula! So yun, sabi ko, Lord, yes, Lord. So doon na, may connection na ako sa Panginoon. Yes, Lord. Hindi na ako tatanggi, Panginoon. Para hindi ako niyang uling. Pagkita ko ba ang pamilya ko sa Pinas? Yun! Inuungkit sa aking puso. Lord, hallelujah. Tanggapin ko na, Panginoon. Kahit anong mangyari, Panginoon. Hallelujah. Nandito ako, Panginoon Diyos. At kita ko din yun, Lord, mahal kita, Panginoon. Dahil nga, tinubos mo ang aking mga kasalanan, Panginoon. Na hindi ako karapat-tapat sa iyong harapan, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, na pinaramdam niya na mahal tayo ng Panginoon at mahal din natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Sa kanyang grasya at habag sa atin. Amen. So, kaya nga, dito tayo. Papusin tayo dito. He will be our God throughout in our lifetime. Amen. In Isaiah 46. 4. Verse 4. Thank you. So babasahin natin lahat. I will be the same until your age. I will bear you to journey, and I will carry you. And save you. Amen. Napakalinaw ang promise ng Panginoon dito. Hallelujah! So sino bang mga puting na diyang buhok? Uy, barilan lang kami So doon natin makikita ang kabutihan ng Panginoon na until now, God is good. Sa ating buhay, God is faithful sa ating mga buhay. Kahit puputi man ang ating buhok, nandyan pa rin ang Panginoon, nag-iingat sa atin. Hallelujah! Nandyan pa rin ang Panginoon na laging nag-rescue sa atin, nag-sustain sa atin. Ano man ang circumstances, ano man mga pagsubok sa buhay, nandyan pa rin ang Panginoon na laging nag-iingat sa atin. Kahit ano pang bumba doon, live and right bumba. Nandyan ang Panginoon. Hindi niya tayo pabayaan. Amen. He never leave us and forsake us. Amen? Hallelujah! So nandyan pa rin ang Panginoon na inalagaan tayo hanggang pumuti ang ating buhok. So yun ang mga nawala pa mga puti dito. So yun, pasalamatan natin ang Panginoon dahil ang pangako niya
Diyos dahil nga alam natin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Amen? So, ano na ba, be? Anong oras na? Brad? Okay, so 1 Peter 5:7. First Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen. So, grabe. Power ang salita ng Panginoon. Power ang kanyang mga promise sa atin. Hold on the promise of God. Imagine, more than 8,000 promises ng Panginoon from Old Testament to New Testament. So, hawakan natin yan kasi para yun sa atin na mga anak ng Diyos. Amen. Kaya fall and trusting in God. No matter what, no matter circumstances na ating hinarap, fall and trusting in God. With all our hearts. Amen. Hallelujah. So, pusin tayo sa Matthew 11:28. Amen. So, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Kapag tayo ay makaramdam ng mga kahinaan na parang hindi natin makakaya, na parang rimramdam natin ang pasan natin ang mundo. So, ano ang promise ng Panginoon? Come to me, anak. Nandito lang ako, anak. Nandiyan ang Panginoon, naghintay. Hindi malayo ang ating Diyos, mga kapatid. Ito ay alam natin, pag ito ang pa-remind sa atin, na hindi malayo. Tao lamang ang malayo sa Diyos. Kapag tayo ay magkaramdam, naalala ko yung mga panahon na hugmok. Sa Bisaya ko, nahugmok ako. Bisaya kayo na ha, mga Bisaya! Support me! So yun nga, parang ramdam ko yung mga panahon na parang natabunan ng mundo. Ramdam ko na parang wala na akong pag-asa. Naramdam ko na wala na nagmahal sa akin. But salamat sa habag, sa grasya ng Panginoon, na nandyan siya nagpaparemind sa akin na He is there. Anak, nandito lang ako. Be still, I am with you. Yung talaga ang salita ng Panginoon, yung mga panahon na hugno ako, yung na down as in ako, so nandyan ang promise ng Panginoon, be still, I am with you. Alam mo yung kaway sa tanas, hindi nag-forgive. Dahil gusto ng kaway yung mga panahon na yun na mamatay niya ako. So salamat sa Diyos dahil nga may magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi pinagtulot ng Panginoon ang anuman ang plano ng kaway na patayin tayo, patayin ako. Dahil nga, yun nga may plano ng Panginoon na tayo magpatuloy na magsilbi sa Kanya. Amen, hallelujah. Kaya sabi ko, thank you so much. Kasi kapag, yun nga, anong mangyari yun? Kapag yun nga ang magawa. So, siguro, iwan ko kung saan ako mapunta doon kung tumalon ako sa building. Sigurado, punta sa impirno. Di ba? Pero salamat sa Diyos, dyan ang grasya niya. Na nandyan ang kanyang salita through His Word. Yung talaga, kailangan natin i-encourage ko sa bawat isa na kailangan natin ang memory verse. Kahit isa, dalawa, tatlo, na mayroon tayong Word of God na ating i-meditate everyday sa ating buhay. Kasi sa ating mga trabaho, hindi natin bit-bit ang Biblia. Amen? So kapag tayo isubukin sa araw na ito, sa oras na ito, at least may memory verse tayo, na doon tayo mag-meditate na ito, Lord, ang sabi mo, Panginoon, hawakan mo ito. So ito, Lord, hawakan mo, I can do all these things through Christ who strengthened me. Saan natin makikita yon? Sa Philippians 4:13. So yan, hawakan natin, kailangan natin may memory verse. Hindi lang tayo ay mag-open lang. Hindi natin bit-bit ng Biblia, amen? Hindi kung saan tayo sa trabaho, nag-isip tayo. So ang gawin natin, yun na, ano man ang salita ng Panginoon na ating hinawakan. Yun, ating itatak sa ating puso't isipan. Yun, araw-araw i-meditate natin kasi nandyan ang kapangyarihan ng Diyos through His Word. Tayo halin niya tayo pabayaan. Nandyan ang kanyang gabay. Nandyan ang guidance niya. Nandyan ang kanyang pagtuwid sa atin. Amen? I-remind sa atin. Nandyan ang discernment. Nagkamali tayo, Lord. Hindi ito maganda, Panginoon. So nandyan yung humingi tayo ng agad ng kapatawaran sa Panginoon. Nandyan yung humingi tayo, Lord, na alam natin ito ay mali, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. True sa kanyang salita na ating minimeditate. Yun ang kumikilos ng Panginoon sa buhay sa atin. Yun ang magpatuwid sa atin. Yun ang kilala natin kung ano tayo sa Panginoon na grabe pala tayo ka. Hindi tayo karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Salamat sa kanyang habag, grasya. Hallelujah sa atin na nandyan siya. Na lagi niya tayong tinatanggap sa kanyang mga kamay. Nandyan siya, hindi siya malayo kahit paman tayo ay pasaway. Nandyan pa rin ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi nagbabago sa atin. He never changed us. He never failed us. Still loving us unconditionally.
leave us and forsake us. Amen? Ang Panginoon, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hallelujah. Ano, Brad? May time pa. Hallelujah. So patuloy tayo, mga kapatid. Kasi mayroon pang gusto ng Panginoon ipaabot sa ating kalagitnaan. So yun, proceed tayo. Hold on the promise of God. When we feel weak, discouragement, and fear. Ito pa rin sa atin kasi ito talaga ang basic experience sa ating buhay. Amen? Hindi mawala anumang mga klase. Diba? What I said earlier. So kailangan natin dito, ilan talaga natin yung salita ng Panginoon. Yung ang malaking tulong sa atin as a spiritual life. Hindi sa ating physical kasi alam natin yung physical natin is mawala ito. Mababalik ito sa ating sa lupa. Diba? So yun na ang ating, kailangan yung ating kaluluwa. Yung espiritu ng Panginoon ay yun ang manghari sa atin. Yun ang magkilos na tayo ay laging gabayan at masunod ng kanyang kalooban. Amen. Hallelujah. Kaya hold on the promise of God. So in Psalms 46 verse 1. Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So basahin po natin. God is our refuge and strength. Amen. Hallelujah. Kahit alam na natin yan, ba't gusto ng Panginoon to remind us na God is our refuge and strength. Ano mang mga pagsubok sa buhay, nandyan lamang siya nagbigay sa atin ng kalakasan. Nandyan siya ang ating kanlungan sa ating mga hinaharap sa buhay. Amen? So, another verse, Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold you. I will hold on to you with my righteous right hand. Amen. Hallelujah. So proceed din tayo sa Isaiah 40:29. Napaka-clear yan mga kapatid, di ba? So pray ng Diyos. So focus tayo sa promise ng Panginoon, sa mga binibigay ng Panginoon sa hapon na ito. So sa Isaiah 42, Isaiah 40:29, sorry. The same pa rin, connection pa rin ito sa Isaiah 41:10. Amen. So, do not Isaiah 40:29. 39. Amen. Hallelujah. So, lahat tayo. He gives strength to the weary and strengthens the powerless. Amen. Napakalinaw, mga kapatid. Hallelujah. So, God did not promise us to be exempted with pains and suffering and all circumstances in our life, but He promised to give us more strength and blessings. Amen. So, ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, it is a blessings from the Lord. Naniwala ba tayo? Amen. Hallelujah. So, yun nga. Kaya, tayo ay gusto ng Panginoon na hindi tayo magpapadala sa mga pagsubok. Gusto ng Panginoon tayo ay lagi naka-smile pa rin. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Hindi nakasimangot. Hallelujah. So, tayo ay mga anak ng Diyos. Rejoice in the Lord. Sabi pa doon sa Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Amen. So, para nakasimangot pa, or ginagutom na ba? Hallelujah! Smile to the Lord, mga kapatid. Amen. So, yun na. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:17, rejoice always pa rin. Diba? So, hindi tayo ay lagi nakasimangot sa ating mukha, mga kapatid. Sila parang pasaan ang mundo. Amen. So, i-encounter natin with rejoice. Yun ang kalooban ng Panginoon. Kapag tayo ay, pagkita-kita tayo, tapos may problema ka, tapos magpapadala ka, tapos nakamatid. Parang ang mukha mo, parang pasaan ang mundo. So, asaan ang ating Diyos? Hallelujah! So, hindi tayo magpapadala, ano man ang gawain sa kaaway, kundi, rejoice always to the Lord, yun ang gusto ng Panginoon. Hindi tayo magpapadala kung ano man ang gusto ng kaaway na tayo maghihina palagi. Ating yung welcome, mga kapatid. Hallelujah! Na ang Diyos ang maghari sa ating buhay. Hallelujah!
parang ayoko na dito matapos. Hallelujah! Alam niyo pa, grabe. Grabe ang nalaman ko, para akong nilagnan. Lord, magkaya ko ba ito? Pag sabi ng Panginoon, kaya mo yan. Dahil nandiyan ako, tutulungan kita. So yun ang ginawakan ko. So kaya pala ito, ang sarap ng feeling. Hallelujah! Sarap ng sarap. Dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil hindi tayo magdalawang isip. Dahil kasama natin ang Panginoon sa oras na ito. Amen? God is here. Amen? Alam natin kasama natin ang Panginoon. Amen? Sa umpisa pa lang, ramdaman natin ang presence ng Panginoon. Hallelujah! So, sabihin natin ating katabi, God is here, mga kapatid. Amen? Hallelujah! So, let's give back to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen ang Diyos. Wow! Nagkaintindihan sa bisita natin dito. So, kasi ano na lang, i-translate na lang sa mga ano natin, bisita. So, yun na. So, now, present tayo mga kapatid. So, kaya nga always remember, sa Diyos walang posible. Wala tayo, di ba? Nothing is impossible to God. Ano man ka, tingin natin na mahirap, pero kaya gawin sa Panginoon. Kahit ang tao, ano man niya makasalanan, but sa Panginoon walang imposible. Amen? Lalo lang kapag tayo ay lagi manalangin sa Diyos. Napakalinaw ang sabi niya sa Mark 9:23. Jesus said, everything is possible for one who believes. So tayo ito, na mga anak sa Diyos, nagtiwala sa Panginoon. So yun, hawakan natin. Fully trusting in God na walang imposible sa Diyos. Ano man ang ating mga hiningi ng Panginoon, ayon sa kanyang kalooban, ay tutugunan niya. Amen? So isa yan na. Medyo na ako nagpasya dito. Hallelujah! So, glory to God. So, walang limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Nagtiwala tayo. Ano man ang ating pinagdaanan, ano man ang ating mga hinaharap ngayon sa buhay natin, ano man ang ating mga hiniling sa Diyos, hallelujah, walang imposible sa Diyos, ay kanyang ipagkaloob niya ayon sa kanyang kalooban. Sa ngayon, hindi man sinagot ng Panginoon, but in the right time, sasagutin niya. Kasi siya ang nagkakaalam kung anong ikagabuti sa atin in the future. Amen? Hallelujah. Patuloy tayo. Hallelujah. So ito ay nagpaparemind sa atin na nothing is impossible to God. So ano ang gawin natin na sa Christian na para tayo ay mas lalong mainit sa Panginoon. On fire tayo sa Panginoon. Yung Christian natin, hindi yung nalihina, nagluluya, kundi lagi gusto ng Panginoon tayo ay on fire. So kailangan natin yung mga gagawin natin na para tayo magpatuloy sa Panginoon, kundi tayo ay laging manalangin. Keep praying. Mga kapatid, ito ay pa-reminders lamang. Alam ko na tayo ay nanalangin. But hindi tayo makalimot in times na tayo ay nasa mga ginagawa na nauna na yung mga Facebook, yung mga nauna na yung social media. Reminders us, mga kapatid, na unahin natin lagi ang Panginoon. Bigyan natin time ang Panginoon lagi na, lalo na sa pagising natin sa umaga. Kasi minsan, mataranta na tayo sa cellphone. Kinuha na una natin ang cellphone. So minsan, yun na 9:30 na natin yung mga messages doon. So, nalimutan natin na unahin natin lagi ang Panginoong Diyos sa trabaho natin as a Christian, na lagi tayo manalangin. Kasi wala tayong kakayanan. Gusto ng Panginoon tayo, keep praying. Sabi pa nga doon, sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Napaka-ano lang yun, pero maka-powerful yun na reminder sa atin. Kahit sinagot na ng Panginoon yung iba ng ating mga hiningi, patuloy pa rin tayong manalangin kasi maraming gusto ng Panginoon na ipapanalangin natin. Hindi lang sa ating sarili, kundi lahat na yan. Hindi tayo maging selfish sa ating panalangin. Amen? So ito ay reminders lang. Lagi natin yun sa Bible study sa online. Ito ay lagi natin narinig. So, ito ay reminders lang na maiukit, maitanim sa ating mga puso na lagi tayo manalangin. So katulad sa ni David sa Psalms 55:17. Evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hears my voice. So, grabe si David na nalangin. Morning, di ba? Afternoon and evening. So, tayo kaya, ilan beses tayo nalangin sa isang araw? Kasi may mga trabaho tayo. Alam mo, sa karanasan ko, pag lalo na state na yung namin trabaho, hindi ako magpatalo. Sabi ko, Lord, manalangin ako. And then, may time na din ako na kahit may trabaho ako, doon ako, nag-intercede ako, nanalangin ako. So,
Hindi ko na namalayan yung trabaho kung anong nagawa ko. Pero salamat din sa Panginoon dahil yun ang may reminders. Oops, nakalimutan mo yung isa. Yung ganun ba? So, salamat Panginoon dahil nga nakita ng Panginoon na tayo ay may puso na nalangin. Kahit ano bang busy natin, kailangan bigyan pa rin natin ng panahon ng Panginoon. Through prayers, kahit ano pang mga ginagawa natin sa trabaho. Kasi nandiyan ang Panginoon, hindi malayo sa atin. Lalo na, pag ating family back home, so hindi natin yun, kalimutan palagi natin ipanalangin sa ating mga kapatiran. Dito, tayo ay magpanalanginan. Pray each other. Reminders ito, mga kapatid. Kasi pag ang tao na sinagutan ng Panginoon, wala na, relax na siya. Thank you, Lord. Ganun na lang. Pero hindi yan kalooban ng Panginoon. Kailangan pray without ceasing. Kahit sinagutan ng Panginoon, panalangin, patuloy pa rin tayong manalangin. Kasi hindi natin alam ang bukas. So ngayon, magsisihan natin, uy Lord, sayang, para mag-guilty ka. Pag may isang tao na gusto ipanalangin ng Panginoon, tapos hindi mo pinapanalangin, tapos may mangyayari sa kanya, may problema dumating sa kanya, na matinding problema, tapos kailangan pala ng panalangin mo, natin lahat. So yan, napakahalaga talaga ang prayer sa bawat isa sa atin. Amen? So ito lang ay reminders sa atin mga kapatid. So continue tayo. May tayo pa ba? Hallelujah! So, gutom na ba kayo? Hallelujah! So, busog na kami. Ay, busog na sa spiritual. Amen. Dagdagan pa natin na mag-awas-awas sa Bisaya pa, mag-awas-awas ang panalangin. So, ang Bisaya na nagkasabot. Hallelujah. Glory to God. So, now, continue po tayo. Kaya nga, ito po, sa Mark 14:38, ito ay pa-remind sa atin. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Napakalinaw, di ba? Na kailangan, hindi lang dito minimension na pray, kundi may watch pa. Then alam natin na nandiyan ang kaaway sa Satanas. Alam natin yung trabaho niya sa John 10:10, di ba? To kill, and to destroy. So, kailangan talaga natin na magbantay tayo at manalangin. So, magbantay Tagalog ba yan? Amen. Salamat. So, magbantay tayo lagi sa ating buhay as a Christian at manalangin. Dahil, yun nga ang sabi dito, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. May mga panahon, may mga example ako, hindi ko makalimutan, 1 week ago yata, isang kapatid na namin sa Bible study, sa group, na while kami, hindi ko alam na yung isa pala nakatulog na. So dahil nga siya ay pagod sa katawan. So ito ang nangyari. So pag-off na nag-end na kami, nakita ko na kabukas pa. So pinasukan ko. Nakita ko sa isang kapatid, sabi ko, sis, tapos na kami. Kasi alam ko nakatulog. Tapos na kami. Sis, anong sagot niya? Sis, nakikinig lang ako. Ikaw nga sis, tapos na kami. Tapos, saka na siya nagising. So, nagtawanan kami dalawa. So, sabi ko, ito ang example. Yun nga, ang espiritu na sa kanya ay willing na makinig sa salita, but ang kanyang flesh ay nanghihina dahil nga pagod siya sa trabaho. So, hindi nga natin maiwasan minsan gano'n na napapagod tayo sa trabaho. Pero hindi lang gawin natin reason, ha? Na hindi tayo manalangin, hindi tayo makinig sa salita dahil nga, pagod tayo. So, ang Panginoon alam na yan. Siya nag-alam sa atin kung ano, nagsinungaling ba tayo o na nagsabi tayo ng katotohanan. Basta yun ang example, na itong katawan natin is flesh, magkaramdam talaga tayo ng mga ibang klaseng emosyon, ibang klaseng pagsubok. Masaktan man, maramdaman natin, umiyak tayo, di ba? Kasi nasaktan tayo, amen? At mabigo tayo, di ba? So yung naramdaman natin, please lang tayo. But nga, gusto ng Panginoon tayo ay keep praying. Dahil nga, nandiyan yung temptation. Di ba? Naalala natin si Jesus, nag-fasting siya. So, di ba, in 40 days and 40 nights, nandiyan din ang temptation sa kanya. Diyos na lang siya. Tayo pa kaya? Amen? So, kailangan talaga natin manalangin. So, amen? So, patuloy po tayo. Hallelujah. Dahil nga, may mga benefits sa prayer. So, ano ito mga benefits? Help us to overcome temptation. Amen? Prayer also give us victory. Prayer also give us peace. Prayer also give us healing. Amen, di ba? Dahil nagtiwala tayo, may Diyos tayo na great healer. Kapag tayo ay manalangin, maramdaman natin yung, wow, Lord, salamat Panginoon dahil nararamdaman yung peace. Nalala ko yung
dati yung bumba, yung dati pa yung mga panahon na sobrang takot ako. Alam mo yung natulog ako tapos nagising ko sa bumba, sobrang napanik ako na nervyos. Parang tumalon ako sa bed ko. Pagtalong ko doon, nagpanik talaga as in. Yung mga nangyayari last year. Alam mo yun, ang pinaparemind sa Panginoon sa atin, pray ka. Pray. Sabi yun ang anong bulong sa atin. Kaya panik kasi ako doon. Parang nagpunta ko doon sa mga corner na sana ko nakakala ko si ako doon. Dininan ko yung sarili ko bang ano bang kayanan ba? Nalimutan ko na may Diyos na magprotekta sa akin na hindi ako pabayaan kung ano man. So, yun na, pinag-pray ako ng Panginoon. Nandiyan talaga ang Holy Spirit nagbulong. Pray. Alam mo yun? Nag-stop ako na nalangin, Lord. Yun. Alam, after that, naramdaman ko yung confidence. Naramdaman ko yung peace. Na natulog ako kahit nagbumbahan pa. Salamat Lord, napakabuti mo, salamat Panginoon. Sorry Lord, dahil nawala ako tiwala ko sa iyo. Nadala ako sa aking nervyos, nadala ako sa ating takot. Kung nandiyan ang Panginoon, ang banal na Espiritu na purimahin sa atin, pray, 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 pray. Kung talaga, panalangin tayo kahit ano bang mga ginagawa natin, pray. Kahit sa pagkain, panalangin tayo. Pasalamatan natin ang Panginoon. Kasi He's a great provider, hindi yan sa atin galing. Kundi provider sa Panginoon. So, kahit man tayo ay mag-inom, kumain, mag-pray, pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Prayer changes things. Amen? Prayer heals from all pains. Sabi ko eh. So, pag tayo mag-itong sa pray. So, yun na. Mayroon na yung peace. Mayroon na yung joy. Mayroon na yung rejoice in the Lord. O nawala na yung nabigo ka. Nawala na yung sakit. Nandun na sa iba yung iba na ang minahal niya. Hallelujah! So, karanasan ko yan. Hallelujah! So, salamat sa Diyos dahil nga, nandyan ang kanyang salita, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nandyan ang salita ng Panginoon na doon tayo magguhod sa kanyang mga pangako sa atin. Hindi tayo mababago. He never change us. Amen? So, prayers also, less anxiety. Less also, reduce also stress. Amen? Diba? Malaking tulong ang prayer sa ating mga buhay. So, and also living at the center of God's will. So, marami mga benefits. So, alam ko marami pa. So, dahil nga may oras tayo na kailangan din natin i-control, na alam ko na nagutom ng ating physical. So, don't worry. Matatapos pa rin ako dito. Hallelujah! So, anong oras na ba? Anong oras na? Time na? Ready 3, sabi mo timekeeper. So, patuloy tayo. So, yun nga. So the prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen? Amen. In Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked, but hears the prayer of the righteousness. Amen? So kaya mga kapatid, kailangan natin, di ba, before tayo manalangin, nandyan yung magpakumbaba tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran bago tayo humingi sa paano man ang ating mga gusto mahihingi sa Panginoon. Dahil sa harap ng Panginoon, hindi talaga tayo perfecto. Tayo ay doon magpakumbaba sa Diyos, humble to the Lord. Kasi yun na, napakalinaw ang sabi dito. Paano lang kung hindi tayo bitso, hindi tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Diba? So, kasi napakalinaw ang sabi dito. The Lord is far from the wicked, but hears the prayers of the righteousness. Amen. So kailangan tayo magpakumbaba lagi sa harap ng Panginoon. Amen? Ito ay reminders lamang. Kasi hindi talaga tayo perfecto. Magkakamali at magkakamali pa rin tayo sa ating kaisipan. Nandyan pa rin, hindi magsipyat pa rin tayo sa ating mga puso. Nandyan pa rin. So lagi tayo magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Amen? So ang Diyos nakakaalam sa ating mga puso. Wala tayong may tago. Kahit pa maghipokrita ka pa sa tao, magplastikan pa tayo, pero sa harap ng Panginoon, we cannot hide Him in the sight of the Lord. Amen. Hallelujah. So, malapit ka. So, hallelujah. So, proceed tayo. So, ito din ang gusto ng Panginoon isingin. Hindi lang sa panalangin, kundi fasting. Sino ba tayo? Sino ba dito? To be honest, nagpa-fasting? Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. God bless everyone. So yun, reminder sa atin, sa hindi pa nag-umpisa mag-fasting, kahit try natin na 1 meal. At ano natin sa Panginoon, i-offer sa Panginoon, manalangin tayo. Kahit sa isang meal, mag-umpisa, 1 meal, and then next on, second meal, third meal. So, bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon.
So napaka-powerful ang fasting, prayer and fasting. Amen? Puri ng Diyos. Kaya nga nandito ako dahil alam ko, sa panalangin at sa fasting nyo, hallelujah, sinagot ang mga panalangin nyo, hallelujah! Puri ng Diyos na buhay. Glory to God. So yun lang mga kapatid, ito ay reminding lamang sa atin. Sa verse na ano natin, sa Isra chapter 8, verse 23. So we fasted and petitioned our God about this, and He answered our prayer. Oh, see? Napakaano talaga, effective ang fasting. Hindi lang manalangin, kundi mag-fasting tayo. Magbigay tayo sa para sa Panginoon ng fasting. Zera 8:23. And then sa Joel chapter 2:12. Huwag na lang din, para mabilis tayo na. Joel chapter 2 verse 12. Even now declare the Lord, return to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning. Diba? Diba si Jesus, diba what I said earlier? Si Jesus nga nag-fasting 40 days and 40 nights. Dahil nga, yun nga, nakikita natin nandiyan sa tatas, tinitem siya. Tayo pa kaya? Diba? So kailangan natin ang prayer and fasting sa ating buhay na spiritual. Ito din ay ano din yung way na tayo ay mag-grow. Ito din ang way na tayo totally fully surrender to the Lord, fully trusting in God. Amen. Hallelujah. Proceed tayo. The last, but not the least. Reminder sa Christian. Hallelujah. Mga believers, followers in Christ. Amen. So, ito ang pinaka-importante sa ating buhay as a Christian. Yung salita ng Panginoon. Read the Bible. Read the Bible every day. Di ba may kanta ito sa mga bata? Yeah, read the Bible every day. So, this is the way to grow our faith to the Lord. Amen? To God. Amen. So, the Word of God also is like a seed. If it is planted in our hearts, it will grow. And yield faith. Amen. Mario. Hallelujah. So, kaya nga, hindi lang tayo ngayon, alam ko, nagugutom na tayo. Physically. Amen. But sabi ng Panginoon sa Mateo 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. So, yun nga, mga kapatid. Di bali, ang ating katawan ay niwang, sa Bisaya pa niwang. Hindi mataba, di bali payat ang ating katawan physically. But the important for us, ang ating spiritual ay mataba. Amen? Kasi yun ang importante na harap sa Panginoon. Balang araw na tayo ay kunin ng Panginoon. So yung ating spiritual ay kailangan laging busog. Busog sa salita ng Panginoon na lagi tayo nagpinitin araw at gabi. Kaya nga salamat sa Panginoon, salamat sa mga kapatiran, sa mga nagbigay ng effort, sacrifices gabi-gabi, sa online Bible study, binanggawain ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, na para tayo ay mas lumago, grow deeper and deeper, at para tayo ay hindi tayo mapahamak kung anuman ang dumating sa ating buhay na pagsubok. Nandyan ang salita ng Panginoon, yun ang ating sandata. Kung anuman ang pagsubok araw-araw, nandyan ang sandata ng Panginoon, salita ng Diyos sa ating buhay. Amen? So napakahalaga ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, kahit magbalik-balik pa yung salita ng Panginoon na ating marinig, yun ang may purpose. Dahil gusto ng Panginoon na tayo talaga ay matuwid. Kasi minsan, palabay-labay lang yun. Paano lang, alam ko na yan. Pero ang tanong, nakikita ba yun sa ating buhay? Ang salita ng Panginoon na nandiyan sa atin. Amen? So, kailangan talaga maukit, maitanim ito sa ating mga puso, sa ating spiritual na puso at spiritual na ating mga kaisipan. Para sa ganun, masunod natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Psalm 119, verse 105, ito ay ating theme natin sa online Bible study. Your word is a lamp for my feet and a light for my path. Yun talaga ang salita ng Panginoon. Yun ang ibigay sa atin ng liwanag sa ating daan. Yun ang lampara sa ating mga paa na para tayo ay lumakad na masunod ang kalooban ng Panginoon, para masunod ang kanyang gusto sa ating buhay. Hindi yung gusto natin. Lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Walk by faith, not by sight. Amen. Hallelujah. So napakahalaga ang salita ng Panginoon sa ating buhay na spiritual. We confess apart from God, we can do nothing. Amen. Wala
be without God sa ating buhay, ano lang kaya ang mangyari sa atin? Saan kaya tayo pinulot ngayon? Kung wala ang Diyos sa ating buhay, nandyan tayo sa labas. Nandyan tayo sa mga mundo, nagsaya. Pero temporary lang saya, pero hindi natin alam, yun parang makapahamak lang sa atin. Puri na Diyos, salamat sa Diyos dahil nga nandito tayo para sa Panginoon. Nandito tayo nakinig, nandito tayo nagpuri sa Diyos, nandito tayo nagkaisa, nasampahin ang ating Panginoong Diyos dahil He is deserving God to give His praise, to give His worship. Worship Him alone. We worship Him in the Spirit and in truth. Buhay ang Diyos na ating pinupurit sinasamba. Buhay ang Diyos na ating pinagsilbihan. Diyos siya natapat sa kanyang mga pangako sa atin. Amen. Kaya, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Basahin natin ito. Ito ang passport natin ito. Go to heaven. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Salamat sa kanyang parimahin sa atin. Kaya si Joshua 1:8, isang pangalaala sa atin. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. See? Nandiyan ang promise ng Panginoon. Prosperous and successful. Hallelujah. Yun yung lagi natin gusto. Yung prosperous. Amen? Yun ang lagi natin gusto. Yung blessing. Hallelujah. Ano na yan? All aspect blessing na yun natin ma-receive from the Lord. Hindi lamang sa financial, kundi lahat na yun. Physical. Salamat sa Diyos dahil tayo ay malakas ngayon. Salamat sa Panginoon sa panahon na tayo magkasakit. Kapag tayo ay magkasakit, hiningin natin sa Panginoon ang healing. Nandiyan yung healing. Amen? So dahil nga, nagtiwala tayo. That is a great healer. He is a great healer. Amen? Hallelujah. So salamat sa salita ng Panginoon. Hallelujah. So kaya, continue tayo sa Hebreo 4:12. For the word of God is alive and active. Amen. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Grabe ang salita ng Panginoon. Alive and active. Buhay pa sa. Sino pang buhay doon? Buhay pa. Grabe ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Yun talaga. Yun nga naalala ko yung testimony ko, di ba? Grabe talaga ang Panginoon. Basta ang salita ng Panginoon, kumikilos sa ating buhay, hindi tayo makapagtayo. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon, lagi natin babasahin. Kahit pabalik-balik pa yan. Kahit pabalik-balik pa natin marinig, hindi tayo magreklamo, papasalamatan natin ang Panginoon dahil may purpose. Bakit narinig ng naman natin yan? Hindi tayo magsabi, pabalik-balik naman lang. Please, kakasunod dito, ganun pa rin. May purpose, bakit tayo pinapalimayan ng Panginoon? Dahil siya ang nakakaalam sa atin. Sa bawat isa, hindi ko alam ang bawat isa sa ating mga hinarap. But ang Diyos ang nakaalam sa ating mga buhay ngayon. So ang Diyos ang nakaalam kung ano ang dapat i-reveal sa bawat isa sa atin. Kasi gusto ng Panginoon na tayo ay patuwid, na tayo ay mamuhay sunod sa kanyang kalooban. Amen? Hallelujah! So, may tayo pa ba? Purihin ang Diyos na buhay. So, malapit na mga kapatid, malapit na. Amen. So, pusin tayo kasi parang ang sarap salita ng Panginoon. Amen? So, dito tayo sa Luke 11:58. So, ano sabi dito? Blessed brother are those who heard the word of God and obey it. Amen? So, ito lang ito. Hindi lang tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, kundi i-apply natin sa ating mga buhay. Amen? Kung sabihin ng Panginoon, love your enemies. Mahalin natin kahit mahirap. Hindi ang utos ng Panginoon. Bakit pabalik-balik natin marinig yun? Hindi ko ngayon sinali sa pag-study ko. Bakit pinaabot ng Panginoon sa atin ngayon, parimahin sa atin. Lagi natin narinig yan kasi isa din sa akin yan pinaparimahin. Na mamahalin ko ang aking asawa. Amen. Mga time na nag-chat kami ng asawa ko, sabi ko, humingi ako ng tawad sa kanya. Inamin ko, walang kakasalanan, akin na lang, sabi ko. So yun nga, nandiyan din nakita ko ang pagpapabawag niya, humingi din siya ng tawad. Sabi niya, patawarin mo din ako. Nandun na nagpatawaran na kami. Lord, sabi ko, kasi patawarin mo ako. Kasi baka yun ang dahilan na makapunta ako sa impyerno. Ang sabi niya, ikaw lang na ba ang gusto magpunta sa langit? So, nabis ako, may ano po rin siya sa puso niya, gusto na siya magpunta ng langit. Ayaw
kaluluwa, kaya lagi ako nanalangin sa Kanya at masaya pa nga ako nagkita ko sa kamera sa bahay. Lord, ang asawa ko. Sa nanonood na sa umuwi. Hallelujah! So, salamat ang sarap ng piling ba? Na iba na yung binigay ng Panginoon sa ating puso na hindi katulad dati ng noon yung puot, galit, pero na alam natin na hindi yun maganda. Hindi yun kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Gusto ng Panginoon maalis sa ating mga puso ng kanyang mga bagay na yan kasi yun ang makapapunta sa atin sa kapahamakan. Amen? Hallelujah! So, kaya nga, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible to God. For one who believe. Tayo, tiwala sa Diyos. Amen? Hallelujah! So, parang mahaba na siguro ito. Hallelujah! Marami pa. Glory to God. But anyway, gusto na ito natin tapusin talaga. So, marami na tayong narinig sa salita ng Panginoon. So, ito na, akin ang i-end. Pero, hallelujah talaga, salamat Lord sa wisdom na sa understanding na binigay natin sa ating kalagitnaan. So, sa oras na ito, mga kapatid, purihin ng Diyos. Reminders to us, fully surrender to the Lord. Anuman ang sitwasyon, anuman ang ating mga hinarap, stand firm in the truth and faith for Christ until the end. Remember, Matthew 24:13. But the one who stand firm at the end will be saved. Amen. Magpatuloy tayo mga kapatid, kahit ano bang hirap, kahit ano bang sitwasyon, magpatuloy tayo until the end sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Amen? Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag mag-alinlangan dahil tapat ng Diyos na nangako sa atin. He is faithful of all His promises sa ating mga buhay. Yun ang hahawakan natin. Diyos siya na makapangyarihan. Wala pang imposible. Amen? Hallelujah! Alam natin, Jesus is coming soon. Coming soon na talaga. Maliit pa ako. Narinig ko na yun. Jesus is coming soon. Niabot na ako sa edad na ito. Wala pa. So mas malapit na talaga. Amen? Hallelujah! Hindi tayo kumpiyansa sa ating buhay ngayon. Kung gusto natin makasama sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, siguruhin natin na mag-stand firm tayo with our faith to the Lord na masama tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi natin alam bukas, mamaya, or after next month or next year. So, malapit na talaga. Amen? So, handa na ba tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? May parang ngayon na. Handa na ba tayo? Amen! Hallelujah! Yun ang hawakan natin. Lahat tayo magsama-sama sa pagbabalik ng Panginoon. Sama-sama tayo magpuri doon sa langit kasama ang Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah! So, salamat sa Panginoong Hesus sa hapon na ito.